Jing inutusan si Hisoka para gabayan ang kanyang anak na si Gon. Pag-usapan natin yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin ang alamat na hunter at ang salamangkero. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang teorya na may kasunduan ng dalawa, ang lihim na kasunduan ni na Jing Freaks at Hisoka sa nakaraan. Pero bago ang lahat, disclaimer muna. Ang teoryang ito ay fan-made lamang at hindi opisyal na bahagi ng Hunter x Hunter. Sa loob ng maraming taon, maraming tagahanga ang nagtatanong kung bakit tila may kakaibang interes si Hisoka kay Gon Freaks. Maaaring sabihin ng iba, dahil ang ating bida ay may katangian sa pakikipaglaban at yun ay nakita ng Joker. At gusto niyang pahinugin ang ating bida para makalaban sa hinaharap. Totoong mahilig si Hisoka sa malalakas na kalaban. Ngunit paano kung hindi lang iyon ang dahilan? Paano kung noon pa man ay nagkaroon na ng isang lihim na kasunduan sina Jing Freaks at Hisoka? Isang kasunduan na maaring tanging sila lang ang nakakaalam. Ayon sa teoryang ito, matagal nang magkakilala sina Jing at Hisoka bago pa man magsimula ang Hunter exam. Bilang isang napakatalinong hunter, maaaring nakita na ni Jing ang tunay na ugali ng Joker. Alam niyang mapanganib ito, ngunit alam din niyang bihira itong lumabag sa sarili nitong mga panuntunan at hadhikain. Sa isang lihim na pagkakataon, maaaring nagkita ang dalawa sa isang lugar na tanging mga elite hunter lamang ang nakakaalam. Doon ay inalok ni Jing si Hisoka ng isang kakaibang kasunduan. Hindi niya hiniling na protektahan si Gon sa karaniwang paraan. Sa halip, sinabi niya kay Hisoka, "Hayaan mong lumakas ang anak ko. Huwag mo siyang patayin hanggat hindi niya naaabot ang tunay niyang potensyal." Hindi ito simpleng utos. Isa itong hamon na bagay sa personalidad ng salamangkero. Alam ni Jing na ang pinakamagandang paraan upang lumakas si Gon ay ang magkaroon ng isang napakalakas na taong palaging nagmamasid sa kanya. Isang taong maaaring maging kaaway, ngunit hindi agad tatapusin ang buhay niya dahil sa kanyang sariling layunin. Kung iisipin, maraming pagkakataon na pwedeng tapusin ni Hisoka si Gon, ngunit hindi niya ginagawa. Noong Hunter exam, ilang beses niyang hinayaang mabuhay si Gon. Noong Heaven's Arena, imbes na patayin siya, hinintay niyang mas lumakas pa ito. Sa Greed Island, muli niyang tinulungan sina Gon at Killua kahit wala naman siyang obligasyon. Para bang may isang hindi nakikitang limitasyon na sinusunod si Hisoka. Isa pang nakakagulat na posibilidad ay hindi sinabi ni Jing kay Hisoka ang buong plano. Binigyan lamang niya ito ng isang simpleng kondisyon. Kapag handa na si Gon, saka mo gawin ang gusto mo. Ito ang eksaktong bagay na magugustuhan ni Hisoka. Hindi siya mahilig sa mahihinang kalaban. Mas gusto niyang maghintay hanggang sa maging pinakamalakas ang isang tao bago niya ito hamunin sa laban hanggang kamatayan. Maaaring ito ang tunay na dahilan
kung bakit niya sinasabi na kailangan muna pahinugin ang bunga bago ito pitasin. At si Gon ang kanyang tinutukoy pagdating dito. Hindi lang ito dahil sa sarili niyang kagustuhan. Maaaring bahagi ito ng matagal ng kasunduan nila ni Jing. Isa pang detalye, ang lalong nagpapalakas sa teoryang ito. Si Jing ay kilala bilang isang taong ilang hakbang ang nauuna sa lahat. Marunong siyang magplano ng mga pangyayari maraming taon bago ito maganap sa hinaharap. Kung nagawa niyang gumawa ng Greed Island para sa pagsasanay ni Gon, bakit hindi rin siya maaring gumawa ng mas malaking plano para sa buong buhay ng kanyang anak? Maaaring si Kite ang unang daan ni Gon para tahakin ang pagiging hunter. At si Hisoka naman ang kanyang magiging gabay o tagapagbantay sa hunter exam. Hindi para iligtas si Gon sa bawat panganib, kundi para tiyaking patuloy siyang lumalakas. Sa pananaw ni Jing, ang sobrang pagprotekta ay nagpapahina. Ngunit ang pagkakaroon ng isang napakalakas na kalaban ay nagpapabilis ng paglakas. May isa pang nakakaintrigang posibilidad. Bilang kapalit ng pagbabantay kay Gon, maaaring nangako si Jing kay Hisoka na balang araw ay sasabihin niya rito ang lokasyon ng isang napakalakas na kalaban o isang lugar na punong-puno ng mga malalakas na nilalang na kayang sumubok sa tunay na lakas ng salamangkero. Para kay Hisoka, sapat na itong gantimpala dahil wala siyang pakialam sa pera at katanyagan, kundi ang gusto niya ang pagkakataong makaharap ang pinakamalalakas na nilalang sa mundo. Dahil ang kasiyahan niya talaga sa buhay, ang maghanap ng malalakas na kalaban. Kung sakaling totoo ang lahat ng ito, ibang-iba ang magiging tingin natin kay Hisoka. Hindi lamang siya isang baliw na mahilig sa laban, maaaring isa rin siyang taong tumutupad sa isang napakahalagang kasunduan kay Jing Freaks. At kung sakaling magkita si Gon sa hinaharap at muling makaharap si Hisoka, baka iyon na ang sandaling natupad na ang kasunduang ginawa nila maraming taon na ang nakalipas. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na patunay tungkol dito. Kaya nananatili itong isa sa pinakanakakaintrigang fan theories na maaaring magpahiwatig kung bakit tila laging nasa anino ni Gon si Hisoka mula pa noong simula ng kanyang paglalakbay